honor you, Lord God, Father. Hallelujah, because you are worthy, Lord Jesus, of all praise and glory. Hallelujah, and thanksgiving. Father, Lord, we commit to you, Lord Jesus, sa umaga na ito, our sweet fellowship, Lord Jesus, under your mighty wings of power and healing, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat na ito. Muling binabalik namin lahat, O Father, in your mighty, most precious and glorious name, O Lord Jesus Christ, we pray. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise be the name of God. At sa umaga na ito, I have not yet moved on from our subject on the seven vials, or actually on the fifth vial. We're on the fifth vial, and we want to read, of course, our text on the fifth vial, which is over in Revelation 16, and that would be verse 10 and 11, two verses for the fifth vial. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pain and their sores, and repented not of their deeds. Hallelujah. Now, I'd like to read another verse, mga kapatid, over in, we were studying Daniel yesterday, and so I want to take up another verse out of the book of Daniel. Daniel chapter 12. Let me read to you from verse 9 all the way to verse 13, mga kapatid. Okay. Okay, Daniel chapter 12 verse 9 says, And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Amen? The wise shall understand. But from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waited and cometh to the 1,305 and 30 days. But go thou thy ways till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Praise God. Hallelujah. Now, another verse. Let me just give you another verse over in Revelation 12 naman. Now, remember, as I was saying yesterday at the other few meetings before, that we have 4 chapters na nasa pagitan ng trumpets and vials. And that's Revelation 12 to Revelation 15. 12, 13, 14, 15. So we have 4 chapters na nasa pagitan, or in the breach. No, nasa pagitan. Breaching, or nasa bridge. The Barbanham preached a message on the breach
He preached a message on the bridge between the ages and the seals. Amen? Now, between the trumpets and the vials, ay may bridge din tayo. We have 4 chapters that's in the bridge, mga kapatid. And I'm going to read a verse out of the bridge. And this would be over in Revelation chapter 12, verse 17. Sabi rito. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of his seed, which keep the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. Pagpalain nawa salita ng Diyos. You may all be seated, and God bless all of you. I want to greet everyone sa umaga na ito, and praying that the Lord would just lead us and open to us. At minsan, kung sakali ay paulit-ulit ako sa mga mga bagay na nabanggit ko na, I just pray you just bear with us, and sometimes I just have to go back, kasi sometimes I don't, I feel that there are things that I may have missed, and I may have not said, or I may have said at just want to clear up everything. And there are some things I may have said on a Saturday meeting na wala yung mga kapatid natin, and here on a Sunday morning. So just want to maybe background some things, mga kapatid, about this tremendous subject na ating inaaral, which is the 7 vials, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And nakita natin, mga kapatid, that kung paano we always take up, whenever we take up a vial, I would read to you out of the trumpets also. Amen. We have taken up so far 4 vials, first up to the 4th vial, and nakita natin that the first up to the 4th vial ay lahat yan ay may kinalaman sa man and his environment. Yung nature na ginawa ng Diyos para sa tao. Amen. Praise God. The same thing with that first 4 trumpets ay makita natin ay panay kinalaman sa nature at sa environment na binigay ng Diyos at ginawa ng Diyos. That's why we read out of the vials, then we read out of the trumpets, then we always go back to the seed chapter, which is Genesis, para makita natin sa umpisa kung ano yung ginawa ng Diyos. And every one of those creational days in the book of Genesis, lahat yan ay pagdating sa pagtapos ng araw, sabi ng Panginoon, and He saw that it was good. Amen. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Amen. It was only after the fall, nung nahulog na yung tao, tsaka ngayon ang nature at ang mundo na ito na ginawa ng Diyos para sa tao ay na-pervert, sinira, at kaya nga sabi ng message ay science has broken into God's laboratory. Amen? Itong buong mundo na ito ay laboratorio ng Diyos, kumbaga. Amen? Remember, God is the creator of science. Siya mismo. Yung totoong batas ng science, hindi pa natutuklas ng mga scientists, ay nandyan na. Amen? Now, what is Satan? Satan is not the creator of science. He is the author. Amen? And when we say author, amen, ay pwede niyang baguhin yung kwento. Amen? Kaya nga, pag when we talk about author, ang author ay gumagawa ng istorya. Tama? At nakita natin gumawa siya ng sariling storya niya tungkol sa science. Because science was back in the Garden of Eden. Remember? Kaya nga ang Tree of Knowledge ay tinawag din ng message, tinawag ng prophet natin Tree of Science, mga kapatid. Good and evil. So, because God created science, science is supposed to really just be good.
Pero dahil sa perversion nang nangyari sa Garden of Eden and Satan now becomes the author, kaya nga siningit niya yung yung mga kasamaan. Amen? Good and evil ngayon. So this whole world ngayon ay nakita natin ay kung paano ang Diyos sa loob ng 6,000 or 6 days, 6,000 years ay hinanda niya at nilikha niya itong mundo at inayos siya ng maayos like a laboratory. Talaga perfect. Perfect ang batas ng Diyos pagdating sa kanyang science. Amen? And then we studied that, mga kapatid. We studied how perfect God's law was, mga kapatid, when He created lahat ng nature from mula dun sa dagat, sa ilog, sa mga bukal, sa mga fountains and everything. Amen? It was all perfect, mga kapatid. Pati yung ulap, lahat dyan, perfect. Ginawa ng Diyos pang protection dito sa mundo natin. Right? Everything was perfect, mga kapatid. In the day when God created the heaven and the earth. And then for 6,000 years or for 6 days, mga kapatid, ay nilikha niya lahat. The water, the fountains, the mountains, the rivers. Amen? Praise God. And then, after that, then He put man on earth in a fleshly body, mga kapatid, in Genesis chapter 2. Genesis chapter 1, man was still in a spirit form, mga kapatid. Ang tao ay hindi pa nilalagay sa laman. Amen? So, nilikha ng Diyos ang lahat. Inayos niya lahat muna, kumbaga, itong buong mundo. Perfect. Inayos niya. Bago niya nilagay ang tao sa laman. Amen? But man was already there. Amen? In a spirit form. In Genesis 1:26, nandyan na yung spirit man. He was, sabi ng message, he was leading the animal kingdom in a spirit body or a theophany. Ang tawag dyan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. For 6 days or 6,000 years, hinanda ng Diyos bago ang tao ay nailagay sa laman. Now, when Adam was put on flesh, amen, that was an image and likeness of God in Genesis 1:26. Larawan at kawangis ng Diyos. Amen? And He was in the Garden of Eden, mga kapatid, perfect, in a perfect body. Hallelujah. At nung pinatulog niyan ng Diyos si Adan at kinuha ang isang tadyang, hiniwalay, and made a woman out of that, mga kapatid, pagtingin niya doon sa babae, hindi naman siya nagtataka kung sino yun. Amen? Nung tinignan niya, parang nakikita niya ang sarili niya. Amen? Only in a reflection. Amen? Ng sarili niya in another designation, which is a feminine designation. The woman was a part of the man, but in a feminine designation. So there was Adam, there was man and woman in the Garden of Eden, mga kapatid. Before the fall, bago pumasok ang kasalanan. Amen? Praise God. Hallelujah. And we find out, mga kapatid, that because man was slothful, si Adan, kumbaga, naging, sabi ng message, naging pabaya. At nakasingit ang kaaway. Amen? And we all know the story of what the original sin was and caused the fall. And Satan was able to use a creature of God na tinawag, pinangalan. Tingin nyo, sino nagbigay ng pangalan doon sa creature na yan na serpent? Sino nagbigay? Adam was the one that gave that name.
Amen? So binigyan niya ang pangalan serpent. Hallelujah. Nakita niya kasi matalino. He was standing next to man. Nasa halos parang kalagayan din ng tao except the serpent. Sabi ng message, dahil siya ay isang hayop, ay wala siyang kaluluwa. He had the spirit, kaya nga matalino eh. Intelligence is in the spirit. Hallelujah. He had a vocal cord, nakakausap niya yung tao, mga kapatid. But Satan used this beast, most subtle of all the beasts sa parang, at ginamit niya ito para maging instrumento kung paano nakapasok ang kasalanan sa Garden of Eden, kung paano niya na-inject ang kanyang sarili in a form through the womb of a woman and came forth Cain. At nakita natin si Cain, siya yung unang-unang na markahan, mark of the beast, ay nangyari over in the book of Genesis. Amen? Kaya all the way hanggang sa book of Revelation, nakita natin na yan talaga pala ang layunin niya. Amen? At nakita natin kung paano ang Diyos, God took 6 days or 6,000 years to prepare an Eden bago niya nilagay ang tao, that celestial spirit man, bago niya nilagay sa laman in Genesis chapter 2. Amen? Put man in flesh. Man, yung tao na nasa laman was actually an amateur God. Amen? Diyos, maliit na Diyos. Amen? Because tingnan niyo yung commission ng Diyos sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos in Genesis chapter 1. And we all know that commission. Just want to read to you to make an emphasis dito sa talata na ito. Sabi rito sa verse chapter 1 verse 26. Of course, God said, "And let us make man in our image, after our likeness, and let them have what? Dominion." Saan? Isda, over the fish. Over what? The fowl, lahat ng lumilipad, ibon. Over the cattle, lahat ng when we say cattle, yung 4 na paa. Amen. Above all the earth, buong mundo, and over every creeping thing, pati yung mga gumagapang. Amen? Dominion. So when man, in the Garden of Eden, ang commission is to have dominion, so anong tawag natin siya? Siya yung maliit na Diyos kasi he has dominion, is to take charge of everything. Amen? When we say over all the earth, ang tinutukoy niya dito ay lahat ng nature na nilagay ng Diyos na batas. Amen? So Adam had control over all the weather, over the air, over the water, lahat. Amen? Over sa lahat ng ibon na lumilipad, sa lahat ng mga isda na lumalangoy sa ilalim. Adam was in a terrestrial body na, mga kapatid. Hallelujah. When he started to give all the names. So, tanda natin when man in the Garden of Eden, in a spoken word body, perfect body, na walang kasalanan, he had dominion sa lahat ng nature na binigay ng Diyos. May dominion ba doon siya sa bundok? Wala. Pwede ba niya iutos ang bundok lumipat? Pwede, hindi. Sabi ng message, pwede. Kaya ganun na ganun ang sinabi ng ating Panginoon in Matthew. Sabi, if you have faith as little, kasing liit lang ng butil ng mustasa, you can say to the mountain, be moved, at ihagis dun sa dagat. Pwede? Pwede. Because He was the God of this earth. Amen? Siya yung Diyos. It was a God of not an evil world, but it was a God of a perfect world na ginawa ng Diyos before the fall. But because Adam was slothful, naging pabaya. At nakasingit ang kaaway. Amen? And we all know the story. Hallelujah. Kung paano sa pamagitan ng pandaraya ay nadaya yung ating unang magulang na babae. She wasn't even called Eve yet. She was called the woman.
Anong kaibahan ng woman sa Eve? Ang woman, ang ibig sabihin ng woman, it was called a woman because she was taken from the man. Woman, of the man. And then, she was called Eve. Kailan? After the fall. Because Eve means what? Mother of all living. Siya yung nanay ni Cain, siya yung nanay ni Abel. Na kapatid. See? And nakita natin that the only reason why Satan moved in sa pamagitan ng beast, which was the serpent, ay para para sirain niya yung plano ng Diyos, o sirain niya yung perfect na mundo ng Diyos. At bakit? Kasi gusto niyang i-pervert ang lahat ng mga bagay na yan para para itong perfect na mundo na pinamumunuan ni Adan ay mapasakan niya. Amen? Yun lang talaga ang layunin niya. Kasi when he sabi dun sa Isaiah, we talked about Isaiah chapter 14, di ba? Na ang ginawa niya ay nung tinignan niya, amen? At nadaya niya yung ang 1/3 ng mga anghel. That's over in Revelation now. We're going to the bridge. Revelation chapter 12. Amen? Ang ginawa niya is, sabi rito sa verse, Revelation 12 verse 3 and 4, na meron, alam mo, dito sa Revelation chapter 12, may makita tayo, dalawang bagay na nakita ni John sa langit. Ang unang nakita ni John was in Revelation 12 verse 1. He saw a woman, mga kapatid, sabi rito, appeared a great woman sa langit, mga kapatid. 12, not Daniel, Revelation, sorry. Revelation 12 verse 1, nakita niya yung isang babae, a great wonder in heaven. And this woman, mga kapatid, was clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So, unang nakita niya itong babae, dakilang, sa Tagalog, wonder. Kamangha-mangha, tama ba yun? Dakila. Namamangha siya sa babae na ito sa langit. Nakita niya ito. Clothed 12 stars, mga kapatid, sa ulo, clothed with the sun, and the moon was under her feet. And ano pa nangyari sa verse 2? And she, being with child, cried, travailing in pain, travailing in birth, and pain to be delivered. Yun ang unang nakita niya na marvel, na nag-wonder siya sa babae na ito sa langit. Then in the next verse, may nakita naman niya another wonder in heaven. Tingnan mo, dalawa pareho. Another wonder in heaven. And ano ang nakita naman niya? The great red dragon, 7 heads, 10 horns, and 7 crowns in his head. At anong ginawa ng dragon na ito? Yung buntot niya, nahawi niya, he drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. At anong nangyari? This dragon stood before the woman which was ready to be delivered to devour her child as soon as it was born. Mga kapatid. Hallelujah. And verse 5 says, she brought forth a woman, or she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God and to His throne. Mga kapatid. Hallelujah. So this woman, mga kapatid, ay inaabangan ng red dragon, mga kapatid, to devour that child when she was brought forth. Pero ang ginawa ng Diyos ay kinuha niya, kinotap niya. And this was 2,000 years ago, mga kapatid. And this woman, 2,000 years ago,
ay sabi ng message, let me see if I can get you a quote. This woman, na alam mo, para if we can understand these elements that are in the breach, 4 chapters, ay higit natin maintindihan ngayon ang mga vials, mga kapatid. I was telling you last night or yesterday na when the first vial was poured out, ay sino apektado? Yung mga may mark of the beast. Tama? The first vial, Revelation 16 verse 2. Binuhos, ang apektado yung mga may mark of the beast. Ngayon, paano natin maintindihan yung mark of the beast? Salamat, meron tayong Revelation 13 na binanggit. Ano ba yung mark of the beast? Amen? Salamat, meron tayong isang ikatlong anghel sa Revelation 14. And Revelation 14 ay isa din sa mga chapters na nasa pagitan. Dahil yung third angel na sa Revelation 14, ang warning niya ay escape the mark of the beast. Amen? Ang warning niya ay kasi pag hindi mo natakasan yan, sabi ng Revelation 14 verse 10, ay ay maiinom mo yung saro ng alak ng galit ng Diyos without mixture, wala nang halo, kumbaga, puro na. Mga kapatid, those are the vials, mga kapatid. Hallelujah. And he shall be tormented. Grabe ang torment nito. Fire and brimstone in the presence of the holy angels. Kaya mensahe ng mensahe ng ikatlong anghel. At alam natin ng ikatlong anghel ay walang iba kundi yung ating prophet sa huling araw na ito. Amen? All these verses should stand out clear unto us, mga kapatid. Praise be the name of God. Hallelujah. See? So, nakita natin, mga kapatid, that all these things are all in the breach, mga kapatid, sa 4 na chapter para tulungan natin tayo, maintindihan natin higit, mga kapatid. Because in Revelation 14 also, we were studying, hallelujah, makita natin, nasa Revelation 14? Revelation 13, nandyan yung mark of the beast, nandyan yung pinaka-beast na may 7 sungay, naintindihan na natin ngayon, the beast is always Rome. Lagi Rome yan, mga kapatid. Praise God. Amen? Hindi mo pwede ihiwalay yung beast sa Rome, sa Roma, mga kapatid. See? Praise God. Hallelujah. And nakita rin natin yung isa pang beast in Revelation 13 na umahon. Mula saan? Mula sa, sa lupa naman. Hindi na sa dagat. Kasi ang unang halimaw, the first beast, saan? Sabi ng Revelation 13:1, umahon saan? Umahon sa dagat. And we know that beast is Rome, mga kapatid. Then Revelation 13:10, meron pa isang halimaw umahon, another beast. Amen? Praise God. 13:10 ba yan? 11, sorry. And then 13:11, another beast na umahon naman sa lupa, may 2 sungay. Na una nagsalita parang kordero, pero ang itsura niya parang kordero, maamo. Alam mo kordero, di ba maamo? Pero may 2 sungay. At ang sabi ng message, para maintindihan natin, makita natin na ang halimaw na ito na umahon sa lupa, this is the United States. Yung 2 sungay ay ecclesiastical and political power. Amen? Pero ang salita niya ay parang dragon. So natin nakita sa huling araw, United States and Rome, mga kapatid. Anong gagawin ng United States? Sabi ng verse 12, ay sabi niya ay Revelation 13 verse 12, anong sabi? Ay lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw, which is Rome, nasa kanya rin. Amen? Political and ecclesiastical. When we talk about power, we're talking about the horns. Tama? See, at ang buong mundo, cause the earth, at lahat ng mga nanahanan and they that dwell therein, ang trabaho niya, sambahin natin itong unang halimaw. Mga kapatid. Kasi may kakayahan ba ang United States? Meron, politically. Mga kapatid, politically. Nakita natin ilang beses pinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa politics. Nakita natin, alam mo,
Di ba, ilang beses ko din nakwento sa inyo, sa United Nation, meron dyan 5 permanent na member na lagi sila ang nakakaboto. Sila ang lagi may boto. Sila ang pwede mag-veto, mag-kontra. Ang dami lahat ng bansa halos member ng United. Pero may 5 permanent na bansa. Isa doon ng United States. Mga kapatid. Pero alam mo, pag itong 5 nagboto at unanimous nag-veto sa mga desisyon ng buong UN, kaya nilang baliktarin. Basta 5 lang nagsabi hindi pwede, ay wala na. Sinabi lahat mga ibang bansa. Ganun kapangyarihan itong 5. Pero pinakita rin niya yung kanyang kapangyarihan. Dahil minsan, ano bang issue nila? Ang issue nila, I think, I'm not very sure if it was about Kuwait, Afghanistan, Iraq, or Iran. Yung mga gera na yan. Na gusto ng nila, I think, gusto nila ipatupad yung embargo. Economic embargo. Pero kumontra lang Amerika, yuko yung 4. Sumunod. Sa amin ng Amerika, hindi namin isa-sanction yan. Walang magawa yung 4. Kasi bakit? Kasi ang laki ng kanyang trade, ang laki ng ayaw niya isuko yan. Kaya sabi niya, hindi namin gagawin. Ay, wala nagawa yung 4. Hindi naman nila kaya patalsikin. Hindi naman nila kaya kontrahin. Nakita niyo yung kapangyarihan niya, yung political will niya, mga kapatid. She exercised. Pag dumating ang time, mga kapatid, ito ay magaganap na saan? Sa tribulation na, mga kapatid. Na lahat that dwell therein to worship the first beast. At siya rin ang gumawa ng image. The next verse, I think, talks about the image. Okay. Verse 14 pala. Kapatid. Okay. Sige, baba mo konti. Ayun. Doon ba? Yeah. Sabi niya, sa lahat, sinabi siya sa lahat na nakatahan sa lupa. Meron siya kapangyarihan. Gumawa ng milagro. Alam mo, milagro niya ay milagro ng science. Ginamit niya science to do all the miracles. Na meron siya kapangyarihan in the sight of the beast. Kaya nga lahat ng buong mundo, mga kapatid, nadaya o hindi? Nadaya. Ano tingin mo nangyari ngayon? Buong mundo ba nadaya? May kapangyarihan siya? Meron. Kapatid. He had the power to deceive the whole world. Buong mundo. Tapos pagdating ng etong image of the beast na ginawa niya, na pinaliwanag ng mensahe, ano bang image of the beast? It's a World Council of Churches. Mga kapatid, kaparehas niya, pero larawan lang. Alam niyo, when the first World Council of Churches ay binuo, hindi kasama ang Rome dyan. Alam niyo ba yun? Rome was not a member. Pero lately, gumawa siya ng paraan na naging member at ngayon, hindi lang member, siya ngayon ang nangunguna sa World Council. Mga kapatid. See? At sino nag-umpisa niyan? It was America, United States. Kaya nga alam mo, ang pinaka-opisina ng World Council Churches ay nasa New York sa United Nation Building, UN Building. Andyan ang World Council of Churches na headquarters, mga kapatid. Nakita niyo ang katuparan ng mga talata na yan, mga kapatid? See? So here we are, mga kapatid, in the bridge para maintindihan natin. Hallelujah. Ano ang magaganap sa time ng tribulation habang binubuhos ng Diyos ang vials. Nakita rin natin bakit ang Diyos kailangan magbuhos ng vial. Mga kapatid, it was because, why? It's because of the wrath, yung galit ng Diyos. Saan? Sa lahat na nakatahan sa mundo. Dahil sinisira nila itong nature, na perfect nature na ginawa ng Diyos. 6,000 years or 6 days bago niya nilagay ang tao sa lupa na ito. It was a perfect world. But because of the fall, ang layunin talaga ng Satan is what?
is gumawa rin siya ng sariling mundo at sariling Eden. Nagtataka ba kayo, ang mga kapatid ko, bakit ang prophet natin ay ang pinreach niya ay ang unang pinreach niya ay God of this evil age. Remember, yung sinabi ko sa inyong 6 na mensahe na pinangaral niya at binanggit pa nga niya isa-isa kung kailan niya in schedule, sabi niya the 21st, the 28th, and August the 1st. Talagang binanggit niya doon when he started out this series, mga kapatid. Praise God. And in his heart, ay gusto niya ipangaral talaga yung these 7 vials. But he didn't have the venue. So sabi niya, dito na lang sa Branham Tabernacle. Pero sabi niya, dahil limitado ang space natin, sabi niya, huwag na natin i-announce, mga kapatid, na talaga kasi lagi ina-announce niya kaso, like what he wanted to do dun sa 7 trumpets, in-announce niya lahat na pinamigay na yung mga leaflet. Pero pagdating mismo sa date na ipapangaral na yung 7 trumpets, pagtayo niya sa pulpit, sabi niya, ayoko baka isipin niyo, parang bata, pabago-bago isip. Yung term ginamit niya, parang juvenile. Pero sabi ng Panginoon, wag ko raw ipangaral itong 7 trumpets. Masunurin. Di ba? Kaya nga, sabi niya, bakit? Kasi walang kinalaman sa bride. Pinangaral ko na rin to. Supernaturally under the 6th seal. So kung gusto natin maintindihan yung trumpets, basahin niyo yung 6th seal. And then instead of preaching the 7 trumpets, ang pinangaral niya ay Feast of the Trumpet. At gusto natin maintindihan trumpets, basahin nyo rin ang Feast of the Trumpets. Nandyan, binanggit niya lahat. Tungkol sa Elijah and everything. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. And Moses, mga kapatid, hallelujah. And all that. So, nakita natin, we have a prophet that was talagang anointed of God with the fullness of the word. A prophet of God, ng ministry niya, is a messenger. Siya yung messenger of the 7th seal. Tandaan natin pakihanap mga yung quote, messenger. Tapos itab mo, 7th seal. Particular hindi lang yung 7, hindi yung buo hindi yung buong 7 seals Ang nakalagay doon, ika-7, 7th seal. Messenger of the 7th seal. Sino daw yun? Revelation 10, mga kapatid. Siya yun, hindi. Siya yun, maliwanag. Pero dahil ang ministry niya ay ika-7 selyo, mga kapatid, at gustong-gusto niya ipangaral dahil naramdaman niya, kailangan natin yan, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos, huwag mo ipangaral. And then, nung nilagay rin ng Diyos sa puso niya, ipangaral itong 7 vial, amen, nandyan na lahat, coming back from the India mission, not India, Africa mission, pagbalik niya, nandyan na talaga, umaalab ang puso niya. Alam mo, 3 taon umaalab ang puso niya para ipangaral ang 7 trumpets at 7 vials. Pero, God just did not allow that, mga kapatid. Praise God. Iniwan lang niya yan, mga kapatid. Para sa takdang panahon, mga kapatid, when a ministry that will come after this 7th angel, a 5-fold ministry, will come after this 7th angel, that will come to what? Ang ministry ng itong 5 lupi is to what? Is to perfect the saints, is to edify the church, amen, is to work for the ministry until we come to what? A unity of the faith. Sila ngayon, mga kapatid, ang magbibigay ng mga mensahe na ito pagdating ng takdang panahon. And we are now living in the cycle of this designated time and season for the trumpets and the vials. Kaya nga natin tinatalakay, mga kapatid. At makikita natin lahat to sa mensahe ng prophet na ito, who was the messenger of the 7th seal, mga kapatid. Bakit? Kasi ang ika-7 selyo ay sabi niya is like paano ba yung term ginamit niya?
is like firing a rocket. Tama ba yun? Tama ba yung ano ko? I'm not sure if that's the right keyword. Parang rocket ba? Yep. Anong tinutukoy niya? Seventh seal. Ang seventh seal ay parang ano? Pumuputok ka ng rocket. Pagputok niyan, putok naman ng putok. Out of the stars, putok lang ng putok. So out of the seventh seal, makita natin pumutok ang 7 trumpets. Then out of the 7 trumpets ay ano? Pumutok yung 7 vials, mga kapatid. Kaya nga, nakikita natin lahat to. Putok lang ng putok, mga kapatid. So we're taking all these messages from the messenger of the 7th seal, which is Revelation 10:7, the 7th angel. At nakita natin, mga kapatid, yung ang unang pinangaral niya na message of these 6 messages. Remember? Ang unang title na pinangaral niya ay what? Trying to do God a service na wala sa kanyang kalooban. Then, the next message was what? Food, spiritual food in due season. Mga kapatid, hallelujah. Then, the third message that he preached was, ano yun? Anointed, false anointed ones at the end time. Umaga yan. At alam natin ang false anointed one, kaya nga ay ano lagi, may dalawang spirit kasi lagi. Sa false anointed, kinwento niya, nasabi niya, kinwento niya yung kanyang experience. Sabi niya, nung bata siya, sabi niya, nagtataka siya. Sabi niya, doon sa mga nagsasalita ng wika, tapos may nagsasalita ng wika, speaking in tongues, tapos may mag-interpret ng wika na yan. Tapos dahil siya ay prophet, diniscern niya. Nung diniscern niya yung isa, sabi niya, totoo, spirito ng Diyos to. Talagang diniscern din niya yung buhay niya. Talagang totoong, Kristiyano, buhay niya. Diniscern niya itong isa rin, na may gift. Sabi niya, Holy Spirit din, talagang gift ng Holy Spirit. Nung diniscern naman niya yung yung buhay, sabi niya, hypocrite. Dahil sabi niya, ang asawa niya ay ganyan ang kulay ng buhok, pero may anak naman siya dito naman sa isang babae na ibang kulay ng buhok. Sabi niya, hypocrite. Tapos habang nagtataka siya ng matagal, ay nireveal ng Diyos sa kanya. Meron talagang totoong Holy Spirit anointed, pero false anointed. Ibig sabihin, yung ulan bumabagsak saan? On the just and the unjust. Yung trigo at yung pansirang damo, parehong ulan. Amen? Nakita niya sa isang vision na habang tagtuyot, pareho sila, yung trigo at pansirang damo talagang humihingi, umiiyak, nauuhaw, walang ulan, mamamatay na sila. Tapos nung binagsak nila ang Diyos ang ulan, nagpuri yung trigo, hallelujah. Yung pansirang damo, nagpuri din, hallelujah. Praise God. Because the rain fall on the just and the unjust. Amen? He talked about that, 2 spirits na nakapulupot sa loob ng ng framework ng 7 church ages, 2 spirit. It always has been 2 spirit, mga kapatid. Mula sa Garden of Eden, lagi ang 2 spirit na yan. Lagi, mga kapatid. Hallelujah. Because why? Because God took 6 days bago niya nilagay ang tao sa laman. Amen? And when man was put in flesh in the Garden of Eden, anong larawan yan? And he had a wife. He had a word bride. He had same material. Kasi sabi niya, pagtingin niya doon sa asawa niya, sabi niya, this is bone of my bone, flesh of my flesh. Amen?
Ako rin yan, in a feminine designation. Ano yan? Alam mo, yung man and woman in the Garden of Eden, alam mo ang larawan yan? That would be a picture of what? That would be a picture of Jesus Christ and the bride in the millennium. Amen? Eksakto ba yan o hindi? Son of David in the millennium. Yan ang larawan yan. Hallelujah. Alam mo, the only difference is what? In that first Garden of Eden, nandyan yung nandyan yung kaaway in the form of the serpent. Pero pagdating sa Eden natin, in the millennium, in the Son of David, Satan will be chained in a chain of circumstances. That is exactly our picture when we go to the millennium, mga kapatid. Kaso lang, ang kaaway ay hindi masaya pag nandyan ang perfect condition. Kaya nga, Satan took 6,000 years also, mga kapatid. Hallelujah. Through what? Science, education, and civilization. Para ano? Para gumawa rin siya ng sarili niyang Eden. 6,000 years. Mga kapatid. And I tell you, after 6,000 years, Satan, natalakay natin kahapon, when this bride goes up, ano mangyari kay Satan? Satan will be cast down and he will incarnate the false prophet at magiging ano na siya ngayon? He will become beast. Kasi Trinity yan eh. The Antichrist, which is a spirit. The false prophet, which is a man. Tama? And then what? The beast, which is what? Satan incarnating a man, mga kapatid. Pagdating ng tribulation. Kaya naging laman din siya? Naging laman din siya after 6,000 years. Kung paano si Adam was put in flesh after 6 days, 6,000 years, ganun din siya. He will always impersonate Gaia. Gaya-gaya nga eh. Amen? Praise God. Amen? Nandun lagi ang original, then tsaka siya gumagaya. Amen? After 6,000 years, when this bride is taken up, mga kapatid, he becomes flesh. Alam mo, ang Diyos din, mga kapatid, took 6,000 years also. Sabay din to. Amen? Hallelujah. Kung paano ngayon, ang Diyos is now pressing into flesh in the form of His little bride, the Word made flesh. Nauna na naman tayo. Gagaya na naman siya ulit dyan. Amen? See? Even when man fall, ang Diyos ay nag-umpisa na ng isang kwento tungkol sa redemption. Redemption means what? He's bringing us back. Amen? So ang unang binalik ngayon ay God coming into flesh ngayon. First, He came into flesh 2,000 years ago, mga kapatid. Hallelujah. Amen? In a one-member body, in His Son, Jesus Christ, naging laman. Now, He's coming into flesh again. Son of Man again. In His little bride. God in flesh again. Mga kapatid. Bakit? Para maibalik tayo saan? Sa Garden of Eden. Amen? Lahat ito ay napaloob. Kaya nga dun sa Christ is the mystery of God revealed. Ay lagi niyang binabanggit yung threefold mystery. Amen? All that was in God, binuhos niya kay Kristo to have a bridegroom, to have a masculine designation. God in flesh, one member, Jesus Christ, bridegroom. Then, God in flesh again, in a feminine designation. Tama? Mga kapatid? Hallelujah. Groom and bride, mga kapatid. Hallelujah. Second fold, all that was in Christ binuhos ngayon sa nobya. Hallelujah. He restored Adam na nahulog. Amen? 6,000 years ago, He restored the second Adam, God in flesh, first mystery, first fold. Amen? Now, He's restoring the bride. Yung first Eve nahulog, now He has a second Eve na hindi talaga mahulog. Will never fall and will never be deceived. Ni-restore na niya yung dalawang lupi.
Pero ikatlo ay ano? Kailangan din niya ibalik yung ano? Yung Eden na nawala. Hallelujah. That would be what? Adam and Eve back into Eden. Threefold purpose. Pero sa gitna ng lahat na ito, we have what? We have the enemy coming in like a flood. Hallelujah. Ginugulo niya lahat ng plano ng Diyos. Amen? So for 6,000 years, mga kapatid, yung kanyang plano is what? Kasi nung sinipa siya mula sa langit, di ba, lumusob siya sa langit sa Isaiah chapter 14. Umakyat siya. Sabi niya, Isaiah 14, 12, 13, sabi niya, iaakyat ko ang aking luklukan. I will be like the Most High. Amen? Isaiah 14, 12, all these verses, mga kapatid, see, fallen, weaken the nations, son of the morning, cut down to the ground, sabi ng verse 13, anong dahilan? Kasi, sinabi mo sa puso, iaakyat ako sa langit. Iakyat ko yung aking trono. So may trono siya, wala? Meron siyang trono. That means meron siyang kaharian, tama? Pero hindi siya kontento doon. Gusto niya iakyat sa langit. Gusto niya iatas ang trono niya sa lahat ng mabituin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Gusto siya nakaupo doon sa bundok. Pag sinabi bundok, ibig sabihin siya yung pinakamataas. Tama? Buong congregation, nandyan siya sa tuktok in the sides of the north. Hallelujah. Amen. And then sabi ng verse 14, I will ascend above sa lahat ng mga ulap. At anong gusto niya? I will be like the Most High. Amen? Yan ang talagang layunin niya. Ang problema, nung lumusob siya, dahil ang sumusunod sa kanyang buntot ay ano? 1/3 lang. Ang problema, hindi niya mabilang yung 1/3. You know why? Because Satan, sabi ng message, is not omniscient. He is not omnipotent either. And he is not omnipresent. Hindi niya alam kung ilan. Ang Diyos lang nakakaalam na ano, na 1/3. Bakit? Hindi revealed sa kanya 1/3. Kasi hindi niya mabilang. Kasi maanghel nilikha ng Diyos, hindi mabilang. Dahil nung lumusob siya, yung unang gera na nangyari sa langit, that is over in Revelation chapter 12, sabi rito, and verse 7, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Ito yung unang gera. Huwag natin isipin ng unang gera dito sa lupa. Unang gera sa langit. At nung naglaban dito sa unang gera, hindi siya makapagpanaig. Verse 8, at nawala na yung lugar niya sa langit. At ano? Hinagis na sila saan? Cast down into the earth. Kasama yung mga anghel. Amen? Praise God. Ang trabaho is to deceive the whole world. Amen? Kaya for 6,000 years, anong tingin yung ginagawa niya? Mula dun sa Garden of Eden, fallen condition, kung paano siya nakadaya. Amen? Ano ginagawa niya? Well, he's deceiving the whole world sa pamagitan ng science, education, and civilization. Amen? Ang layunin niya, dahil hindi niya maiakyat ang kanyang luklukan doon sa langit, saan daw siya hinagis? Next, let's go back to Isaiah 14. Isaiah, arubak mo, and then baba mo konti. Verse 15. Saan siya sinipa? Binigay siya. Ano? Brought down to hell. To the sides of the pit. Yan ang kanyang trono. Ngayon, nasa impyerno. Tingin mo, kontento ba siya doon? Sa impyerno? Hindi siya kontento sa impyerno. Kaya anong ginawa niya sa kanyang luklukan? Inakyat niya ngayon dito sa lupa. Amen? Dahil may access siya dito sa lupa. Amen? Kaya nga for 6,000 years, amen, when the prophet was preaching his series of the 6 messages, after he preached on, diba? Sinabi ko sa inyo, first message was spiritual food. Second message, anointed
Second message is false anointed. Spiritual food. Then ano yun? Trying to do God a service, then spiritual food. Then third message was anointed ones in the end time. Ika-apat na message is what? Ha? Hindi pa. What is the attraction in the mountain? Speaks about yung message para sa atin sa huling araw na ito. Speaks about a mountain, mga kapatid. Kung may mountain na gustong ilukluk ang kaaway ang sarili niya, ang nobya ay may nakikita tayong attraction sa bundok ng Diyos. Lagi, lahat ng bundok, God always, ay kanyang mga hula, kanyang mga prophecy, ay lagi natutupad sa tuktok ng bundok. Amen? Noah, saan? Tuktok ng bundok yung ark. Amen? Moses, saan? Tuktok ng bundok ng Sinai. Amen? Elijah, saan? Sa tuktok ng bundok ng Hebron. Lahat ito nagaganap sa bundok. Jesus Christ, sa tuktok ng bundok. Amen? Mount of Olives. When He was crucified, tuktok ng bundok ng Calvary. Amen? And when He came in this last day, tuktok ng bundok ng Sunset Mountain. Always God fulfilling prophecy of Scriptures. Amen? Para makita sa atin, walang dahilan ngayon, mga kapatid, kung bakit natin masasabi na, hindi natin nakita ang mensahe na ito. Ang mensahe na ito ay hindi naman tinago sa isang sulok ng daigdig. Amen? Umikot ng buong mundo ng 7 beses. Amen? God fulfilling scriptures and prophecy. What is the attraction in the mountain? The attraction is the mountain is what? God is opening all the mysteries. God is opening that 7th seal para tapusin ang lahat ng hiwaga. Para wala tayong dahilan. Amen? Kaya nga natin nakikita ang mga trumpets, kaya natin nakikita ang mga vials dahil binuksan ang ikapitong selyo sa atin. Nag-gather tayo lahat sa mystery ng 7 kulog. 7 thunders gathers this bride. Amen? 7 trumpets gathers the Jewish bride, Israel. Amen? And then, lahat ng wicked at ang buong mundo na ito will be gathered doon sa vials na ito as God is purging this earth para ibalik tayo sa Garden of Eden condition. Dahil sa dinungisan ng kaaway sa loob ng 6,000 years. Hallelujah. Kaya after He preached on the attraction in the mountain para ipakita sa atin, His 5th message was what? The God of this evil age. He was revealing Satan na sinasamba ngayon bilang Diyos ng mundo na ito na hindi namamalayan ng tao. Amen? Yung kanyang gusto na mangyari sa Isaiah 14, I will be like the Most High, ay naganap sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and verse 4. He's sitting in the temple of God, being recognized and being worshipped as God. Verse 3, revealing of the Son of Man. Ni-reveal ba sa atin? Yes. In the God of this evil age, ni-reveal. The next verse says what? He opposed and exalts himself. Parang Isaiah 12? Yes. That is called God, that is worship. So he as God, nakaupo sa templo ng Diyos, showing himself that He is God. The God of this evil age, ni-reveal sa atin, mga kapatid. Then on the evening of that, pinangaran niya is what? Events made clear by prophecy. Lahat itong nagaganap sa atin. Amen? Ang vials ba ay prophetic? Prophetic kasi it's in the future. Pero maliwanag sa atin sa pamagitan ng mga kaganapan na nakikita natin sa ating panahon. Those events are being made clear by prophecy, mga kapatid. Trumpets naging malinaw sa atin? Yes, kasi ang trumpets ay mga history. Yung 6 na trumpets ay history, pero meron pa isang trumpet that will be on the other side of the rapture, mga kapatid. That 7th trumpet na iihip ng 2 prophets, they will blow that 7th trumpet for the Jews, mga kapatid. Para i-gather naman yung para i-gather yung 144,000 that we talked about
yesterday. Hallelujah. See? So, after he preached God of this evil age, after a few weeks, August, I think, middle of August, he preached on Satan's Eden. Yung Eden na binuo ni Satanas after 6,000 years. Mga kapatid. Then after that, he preached knoweth it not. Kung paano, pinakita niya sa atin kung paano ang Laodicea ay binulag sa pamagitan ng science, education, and civilization. Ang natabing ngayon sa Laodicea ay isang tabing. Amen? Kung paano sa Garden of Eden, ang tabing ay Sabi niya, ang tabing ay an innocent veil na nandun sa unang babae, unang Eva, dahil tinanggal niya. At nakita niya ngayon na tinanggal niya yung innocent veil at nakita niya ang sarili niya, siya ay hubad pala. Pagdating sa Laodicea, mga kapatid, ang tabing ngayon is what? No longer an innocent veil, but a last veil, mga kapatid, at hindi na, parehas din ba nangyari? Parehas din, bulag din ba siya? Bulag din. Ang problema, hindi niya alam na siya ay hubad. Amen? Praise this Laodicean bride. Hallelujah. Been blinded, mga kapatid. Kung paano, alam mo, bakit kailangan bulagin itong Laodicean bride? You know why? Because ang Diyos naghahanda na bumalik saan? Bumalik na sa Israel. Kung paano, ang Israel ay naman binulag para tayo makatanggap ng biyaya ng Diyos. Ngayon, ang Laodicea binulag para ibabalik na rin niya kasi sa mga Hudyo ang mensahe. Hallelujah. Glory. Amen? Kaya, after he preached on knoweth it not, nireveal kung paano ang science ang ginamit ng kaaway in this blind day of Laodicea. He preached on what? Souls in prison, kung paano ay ang mga kaluluwa ngayon ay nakakulong. Ang mga kaluluwa, mga kaisipan ay nasisiraan na ba? Insanity, insane, blinded sila saan? Bulag sila sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa mensahe na ito, mga kapatid. Hallelujah. See? Blind Laodicea. Amen. Preached on, I think, November. Hallelujah. Glory. Wonderful Jesus. Amen. All this message, mga kapatid, he preached para ipakita sa atin yung progreso ng kung paano si Satan ay nilukluk na niya ang sarili niya dito sa mundo na ito. Hallelujah. Yung impyerno, inahon niya dito sa lupa. Kaya nga alam mo, that one time na nandun siya sa isang supermarket in America. Anong pangalan? J.C. Penney. Parang Rustansian dito, parang gano'n. Pag maakyat ng elevator, may nakita siya. Yung mga Spanish speaking. Tapos yung tinignan niya ang mukha nila. Alam mo, biglang nanginginig siya kasi yung mga mukha nila, yung mga mata nila ay parang green na green. Tapos parang sabi niya, nakita ko na to. Alam mo, kailan niya naalala? Naalala na nung bata siya, nung naaksidente siya. Nabaril siya at halos maubusan ng dugo. Amen? At nahuhulog na siya. Walang sumasalo. Parang bottomless. Amen? Alam mo sa time na yan, wala pang penicillin lang. Wala pang ibang mga, tawag dito, mga painkiller. Wala pa. Amen? Tumatawag siya sa nanay, tatay niya, walang sumasagot. Hulog lang siya ng hulog. Tumatawag siya sa Diyos, walang sumasagot. Pagbagsak niya, impyerno, nakita niya ang lahat ng makaluluwa ng na umuungol, nakita niya yung itsura. Ganun ang itsura. Nung nakita niya doon, umaakyat sa escalator. Sabi niya, nakabalik na siya doon sa impyerno. Sabi niya, actually, ang impyerno pala ang umahon na dito sa lupa na ito. Amen? Hell, sabi niya, has widened its mouth at nandito na sa lupa na ito. Kaya nga sabi niya, souls in prison. Amen? Ang tao ay nasisiraan na ng
kaisipan ng bait, mga kapatid, na hindi nila alam. Hallelujah. Praise be the name of God. See, always, itong dalawang spirit na ito, hallelujah, ay lagi nakapulupot. At nakita natin itong mga vials na ito ay may dalawang bahagi. Amen. Yung unang bahagi, yung 4 na vial, first 4 vials, dahil ito ay katumbas ng ministry ng dalawang prophet sa lupa na ito. That's why we talked about the ministry of the 2 prophets yesterday. Amen? All about nature. They have power to interrupt nature. Lahat ng sinasabi nila, amen, alam nila ang sinasabi nila. Amen? At lahat ng nature ba sumusunod sa kanila? Amen? Bakit? Kasi sila, sabi ng isang quote, let me just read to you this quote. Sa 6th seal, glory, sabi niya, here it is, in the tribulation period. Nandito, nakatayo ang prophets, dalawa yan, who has control of the word na binibigay ng Diyos sa kanila. And they can only speak as God give them the word. Now, hindi sila Diyos, pero ano sila? They are temporarily, amaturely, ay ano sila? They are Diyos. Kaya nga susog niya, di ba sabi ng Panginoon, you call them gods who the word of God came? Tama? Look, sabi niya, the ones that God brings the word to. Kaya kung nagsasalita sila, nangyayari hindi? Nangyayari, it happens. And here he is with a commission from God. Anong gagawin? To smite the earth. Whatever he wants to. Stop the heaven. What he does. What's the matter? Anong nangyayari? He's fixing to take the 144,000 for redemption out of the book of redemption. Mga kapatid, see? So alam mo dito sa elements of this under the tribulation period, yung unang bahagi, where we have the ministry of the 2 prophets, which we talked about already, mga kapatid, sila yung gagamitin ng Diyos para ibagsak yung mga vials tungkol saan? Tungkol sa nature, tungkol sa environment, yung unang 4 na vial na binagsak sa earth, against those that has the mark of the beast, doon sa dagat, kaya naging dugo, parang sa time ni Moses, mga kapatid, doon sa ilog, doon sa bukal, fresh water, that we talked about, mga kapatid, hallelujah, and then, ika-4 ay saan? Sa araw, naging sobrang init, they scorch, amen, lahat na mabalat nila, nasusunog. Ang tanong, nagsisi ba? Hindi. Hindi nagsisi. Instead na nagsisi, anong ginawa na? They blasphemed God. Hallelujah. For that hurt, for the pain na kanilang nararamdaman. Kaya nga, alam mo, nangyari, nung natapos na yung ministry ng 2 prophet na ito, ang ano nangyari? Paano natagumpayan? Because, sabi ng Revelation 11, yung umahon, tingnan mo, yung umahon sa bottomless pit. Revelation 11. Verse, after their ministry, sabi rito, glory, verse 7, and when they shall have finished their testimony, nagpatotoo sila, alam mo anong pinapatotoo nila? Ang pinapatotoo nila yung 144,000. Alam mo, mahirap ba sa Hudyo tanggapin si Kristo Jesus sa tingin nyo? Napakahirap. Nakikipagbaka eh. Tingnan mo. Alam mo, pero tingnan mo, ano mangyari? Makikipagbaka sila talaga. Kasi itong mga Hudyo, itong 144,000 na lahat mga Hudyo, ito yung mga ano rin eh. Mga negosyante rin eh. Mga mayayaman din yan eh. Tama? At sa time na yan, at the same time na habang naghuhula itong 2 prophet, yung Israel ay nakatali din sa Rome na may tipan. May covenant sila sa yaman. Kaya itong mga
ano itong 144,000? Sabi rito under the sixth seal, sabi rito, ito ay ang mga Hudyo na talagang mahirap. Una, hindi nila tinatanggap si Kristo. Pangalawa, mga negosyante, mga mayayaman din. Sabi rito sa sixth seal, sabi rito, hallelujah. He got out there, talking about the Antichrist. He got out there and he got, yun. Nung nakuha na niya lahat ng mga pera, kaya niya? Yes. Amen? Itong tungkol sa, no, this is not talking about the Antichrist. He was talking about yung katusuan ni Jacob. Naalala mo si Jacob? Kung paano niya dinaya ang kanyang kuya, si Ismael. Go up para makita natin. I thought it was Antichrist, sorry. He was talking about Jacob na binagong pangalan, naging Israel. Yan. Okay. Okay, talking about Jacob, kung paano ang ugali ni Jacob, Hudyo. Tuso talaga. Tuso ba si Jacob? Ang ibig sabihin ng Jacob ba ano? Deceiver. Dinaya niya yung kuya niya sa birthright niya. So, etong Jacob na ito ay tinulad niya doon sa mga Hudyo na sabi rito, sige, babaan mo na. Baba mo konti. Yan. Okay, sige, baba pa. Okay? Maski kamag-anak, wala siyang pakialam. Amen? Kapatid, relative, kinsfolk, dadayain niya, nanakawin niya, lahat. Magsinungaling. Nagsinungaling ba si Jacob? Nagsinungaling sa tatay niya eh. Di ba? See? Sabi ng tatay niya, ang kamay mo, parang nga si Esau kasi mabalahibo. Pero ang tinig mo, parang si Jacob, bunso ko. Di ba? Madaya ba? Hindi. Madaya. Sinungaling? Sinungaling. Pero makuha lang niya yung birthright. Wala siyang pakialam. See? Kaya nga, alam mo, nung bumalik na siya sa kanyang lupain, na homesick na niya ang puso, mga kapatid, pabalik na siya, doon niya nasalubong ang Diyos. He met God. Pero binago ng kanyang pangalan. Amen? Hallelujah. Pero nag-alala siya. Bakit? Kasi natatakot siya kay Esau. Kasi bakit? Dinaya niya si Esau eh. Pero tingnan mo, ang inalok niya agad kay Esau, pera. Uy, ang dami kong kayamanan. Money proposition. Ganon na ganon din ang mga Hudyo raw pagdating sa tribulation period dahil nag-offer ang Rome na napakagandang proposition. Ba? Kinagat. Amen? Their money proposition, kumagat. Hallelujah. See? Hallelujah. The Jews will try to make the covenant with Rome, see their money proposition. Pero alam mo, si Esau, sabi dyan, mayaman din eh. Kaya hindi tinanggap. It didn't work. Esau hindi kailangan ang kanyang pera. Ang Rome, hindi kanya, mayaman din ang Rome, di ba? Rome, hindi kailangan ng pera. Kasi ang yaman ng mundo nasa kanyang kamay din. Kaya hindi nag-work. Kaya nga, makita natin now, Israel, in that time of trouble, yung pinag-usapan natin kahapon, in Daniel chapter 12 verse 1, time of trouble, tribulation yan. Hallelujah. Ano mangyari? When he was Jacob, alam mo, nagpakita yung anghel, tama, sa kanya. Bago niya nasalubong si Esau. Nakipagbuno siya. Alam mo, nung nakita nila itong ministry ng dalawang propeta na talagang totoong-totoo, they got hold of something real, mga kapatid. Hallelujah. Glory. Nakipagbuno siya. Hallelujah. Yung anghel na ito, nung nahawakan na niya yung kanyang kamay, hindi na niya binitawan, mga kapatid. See? Praise God. Sige, babaan man natin konti. See? Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan. Sabi rito, I'm going to stay right with you. The things na nagbago. Sino yung tinutukoy niya? That's the 144,000. Yung mga Hudyo na tuso, money scheming and all that. Pero ito yung mga totoong genuine. Pag nahawakan na nila, dahil nakita nila si Moses, mga kapatid, nakita nila si Elijah, makipagbulong sila, hindi. They will wrestle with God hanggang yung 144,000 ay
na itawag na, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. See? So we have in this period of the two prophets, when the four vials are being poured out, environment, nakikita nila ang kapangyarihan nila to stop nature. Hallelujah. Itong dalawang propeta. Mga preacher daw yan, kagaya ni John the Baptist. Sabi niyan, hallelujah, ang mensahe, the kingdom of heaven is at hand. Magsisi na kayo sa inyong katusuan, sa inyong unbelief, at bumalik na kasi Diyos. Kasi mga Hudyo nga, ngayon, ang hirap makonvert ang Hudyo kay Kristo. Tama? Hallelujah. Hallelujah. Yes. Pero pagdating ng time, when they got something real, mga kapatid, hallelujah. Then, hallelujah, makikita nila, nakumbinsi sila sa ginawa ng dalawang prophet sa nature. Amen. The sun became black. Lahat yan, mga kapatid. Hindi ito nagaganap. Now remember, that does not happen in the Gentile. Hindi sa time natin na ito. Ito ay nangyari sa Israel. Hallelujah. It's the calling of the 144,000. Kailan to? Time of the tribulation, mga kapatid. So, sa time of the tribulation, when the vials are being poured out, nandyan ang two prophet, tinawag yung 144,000, mga kapatid. Ito ay mga Hudyo, mga money scheming, mga nakatipan, mga kapatid. Kaya nakita ng Antichrist, yung Rome, na hindi effective pala yung kanyang tipan dahil in spite na nakatipan, nakalusot yung 144,000 sa kanyang tipan. Di ba? So, ano mo gagawin niya sa tipan niya? Anong gagawin niya? Sisirain niya yung kanyang tipan. Pero kailan magaganap ang pagsisira ng tipan? Bago niya masira ang tipan, eto na. Babalik na tayo sa Revelation 11. Anong gagawin? Pagkatapos na kanilang testimony sa verse 7, ano daw nangyari? Yung beast that ascended out of the bottomless pit, hallelujah, shall make war against them and shall overcome them and shall kill them. Papatayin itong dalawang prophet. Alam mo, nung pinatay na itong dalawang prophet, ano tingin mo mangyari sa 144,000? Tingin nyo. Ano mangyari? Persecution na ang mangaganap sa kanila. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, let me get you a quote para makita nyo yung sequence of event, ha? Napapagod na ba kayo? Hallelujah. Okay. Alam mo, when we talk about these first four vials, dapat makita natin elements dyan. Number one, yung mga unbeliever na binabagsakan ng galit ng Diyos. Number two, makita natin ang ministry ng Diyos sa pamagitan ng dalawang propeta. Ang Diyos na nasa laman, amen, interrupting nature, sila ay parang amateur God. Ang purpose ay tawagin yung 144,000, mga kapatid, na sila ay mga predestinado, sabi ng isang quote ng Diyos. Hallelujah. But at the same time, mga kapatid, tingnan na to. Okay. This is what is going to happen sa time ng ministry ng two prophets. Okay. Sabi rito, paki-type lang to. Okay. Sa message niyang nawawala. Paki-type na lang, then tribulation. Isang quote lang Okay. Akit mo konti. Ano to? COD. Okay, hindi ko kasi makita rito, naalala ko lang. Okay, akit mo konti. Sige pa. Okay.
Yan. May nagtanong. I'm closing, mga kapatid. Kasi alam mo, bukod sa 144,000, alam mo, isang element pa kailangan natin makita. Tinatawag din yung pinapersecute din yung mga foolish virgin, mga kapatid. So these are all elements na nasa loob ng tribulation. 3.5 weeks for the Jews. Pero tingnan nyo, prophecy at hula at ministry ng 2 prophet. Pero sabi rito, akyat mo konti. May nagtanong Nahilo din to, nagtanong. Sabi niya, akyat mo konti dun sa tanong mismo. Yan. The church age ending, tapos na. Nahilo siya, sabi niya, kasi tapos na yung church age Blackout na Sabi niya, blackout na. Alam mo, hold those thoughts, blackout. I mean, not get into it because blackout ay matatalakay natin when we go to the 5th vial talaga. Kasi darkness ay hinagis saan? Sa seat of the beast. Blackout. The bride is cold. Ay, tinawag na yung nobya. Yan ang unawa niya. Uy! Pumasok na ba tayo sa tribulation period? Nag-alala siya. Have we entered into the tribulation period? May nagtanong Ang sabi ng prophet, no. I wish sana I have more time. Ako rin, I wish I have more time. 12:10 na. But sabi niya, the bride, when she's taken, saan siya kukunin? She's taken from the church. The church age ay doon magtatapos. Kung kinuha na yung bride, ang church age magtatapos. Anong tinutukoy niyang church age? Laodicea church age. Bakit? Kasi Laodicea will go into chaos, which is tribulation. The bride goes to glory. Amen? So ano mangyari when the bride goes to glory? Satan comes down, incarnate the beast. Meron tayong quote. Ano mangyari when the bride goes up? The 2 prophet will set in. Papasok naman ang ministry nila. Sabayan? Sabay. So when the bride goes to glory, tribulation sets in. Saan? Kanino raw una? Sa sleeping virgin. Gaano katagal? 3.5 years. Sabay habang ang persecution para tribulation sa sleeping virgin, ano nangyari sa Israel? Sa 3.5 years, Israel, nandyan ang 2 prophets getting their prophecy. 144,000. Ngayon, nung pinatay na yung 2 prophets, nabasa natin, ano raw mangyari doon sa 144,000 sa Israel? Meron din silang tribulation o wala? Meron din. Tribulation will set in on Israel. Kaya sabi ko, meron pang panahon after pinatay yung 2 prophet, meron pa. Ito rin ang panahon na ipupuksa, ipopersecute yung Israel as a nation which is the 144,000. So may panahon pa. Meron pa kasi meron pang panahon kung saan ibubuhos pa ng Diyos yung kanyang judgment at galit. Kaya we still have 3 vials to speak about, mga kapatid. Hallelujah. Maski pinatay na yung 2 prophets, napigil nila, na-interrupt nila yung nature, mga earthquake, binasa ko sa inyo, nagagawa nila. Amen? Yung araw, yung buwan, may kapangyarihan ba sila dyan? Wala. Meron. They are amateur God. Pinakita sa atin in the Old Testament, sa time ni Moses. Pinakita sa atin in the Old Testament, sa ministry ni Joshua. Tinigil yung araw. Mga kapatid, hallelujah. Praise God. See? God showing us in type the ministry of His prophets. Pag nagsalita sila, sabi ng prophet, tungkol kay Elijah, pag nagsalita si Elijah, para siyang Diyos na nagsasalita. Dahil sumusunod lahat. Amen? Yung hangin, yung ilog, yung lahat sumusunod. Yung gripo sa langit, sinarhan na Biro mo, yung ulan, sinarado niya. 3.5 taon, eksakto rin. That will happen for 3.5 years, mga kapatid. Kaya nga, tuwang-tuwa ba ang buong mundo? Nung pinatay sila? Amen? Ng halimaw? Alam mo, kailan ba umahon yung halimaw?
When did that angel from the bottomless pit came out? He came out under ano? Hallelujah. Under the fifth trumpet. Amen. He opened the bottomless pit. Amen. Siya yung tinatawag na hari sa Revelation 9:11. He is the king over them. Angel of the bottomless pit. Siya yun. Amen. Siya yung umahon. Siya yung pumatay doon sa two prophet. Nangyari ito sa Revelation 13. Mga kapatid, glory. Hallelujah. Sabi rito, sa verse 7, binigyan siya. Unto him was given. It was given to him to make war with the saints and overcome them. Yun nga, yung 144,000, pinatay rin yan. Pinatay. Power given him over all kindreds and tongues and nation. Ito ba yun? Ito yun. Kaya pag inakyat mo, sabi sa verse 5 and verse 6, binigyan siya ng isang bibig, speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. You know mo, ang 42 months is exactly 3.5 years also. Tama ba yun? Mga kapatid, see? Praise God. Ministry niya. Para ano? Para labanan niya at igera niya itong mga banal. Ano ang saints to? These are the tribulation saints, which is composed of what? Composed of the 144,000 and the foolish virgin. Mga kapatid, praise God. So this is the time when the vials are being poured out, mga kapatid, sa lupa na ito. So we have talked about the two prophet, the ministry, nagaganap yan habang ang Israel ay nakatipan sa Rome. Tinawag pa rin yung 144,000 maski nakatipan. Kaya galit na galit ang kaaway nung hinagis na siya rito sa lupa. Because when the bride is caught up, Satan comes down. He was cast unto the earth kasama ang lahat ng kanyang kampon. At sabi ng Revelation 12, ano nararamdaman niya? Sabi rito, sa verse 12, hallelujah, ng Revelation 12, therefore, kung ikaw ay nagtagumpay na, nasa langit na, kasama ba tayo dyan? Amen. Ang nakaiwan dito sa lupa ay ano sabi, O anong aba, inhabitants of the earth and of the sea. Bakit? Kasi ibabagsak ang bayal sa earth and the sea. The devil is come down unto you, having great wrath, because he know, maiksi na lang yung kanyang oras. Amen? So, alam mo, tribulation, tingnan nyo, tribulation, galit na galit yung kaaway. Tama? Dahil alam niya, maiksi na yung oras. Galit na galit siya kanino? Doon sa mga banal ng Diyos, sa saints, sa 144,000. At saan? At sa foolish virgin. Pero in the time of the tribulation, habang binubuhos ang vials, galit na galit, sobra din ang yung Diyos, higit na nagagalit. Kasi bakit? Kasi yung 7 anghel, nung sila ay pinalabas na sa templo at na-release na, ang dala-dala nila ay yung huling 7 salot na punong-puno ng ng galit ng Diyos. Amen? Tingin nyo, sino mananalo? Kaninong galit ang mananalo, tingin nyo? Ha? Nagsalubong yung dalawang galit eh. Galit ng kaaway at galit ng Diyos. Sino tingin nyo mananalo sa galit? Amen? See? Mahaba ba yung pagtitiis ng Diyos? Ang haba. God is long-suffering. Pero maski long-suffering ang Diyos, may hanggangan. May hanggangan din ang galit ng Diyos. Amen? See? Nagtiis na siya ng 6,000 years. Ang nagpipigil na lang sa galit ng Diyos na hindi maibuhos ngayon ay
Nandirito tayo kasi. Hindi pa niya pwede ibuhos. Pero when the bride goes up, ibubuhos na ang galit. Ang unang makakatikim ng galit niyan ay ano? Ay ang mga may mark of the beast. Ang una naman makatikim ng galit ng kaaway ay yung foolish virgin na nakakalat sa buong mundo. Sila ang makatikim sa galit ng kaaway, pero ang mga may mark of the beast ang makakatikim naman sa galit ng Diyos, mga kapatid. Pero nakita nyo ang kaibahan. Itong mga foolish virgin, which we will talk about maybe next Saturday or Sunday. Mapansin nyo. Itong foolish virgin, nung binubuhos yung galit ng kaaway sa kanila, wala silang puso na mag-blaspheme sa Diyos o magalit sa Diyos. Tinanggap nila, na-realize nila na kasalanan din nila. Amen? Na-realize nila, mga kapatid, na habang itong mensahe ay naririnig nila, hindi nila tinanggap at nireject nila, mga kapatid. Kaya sila talaga ay kailangan i-purge sila. Kaya nga, sabi doon sa threefold purpose ng ika-anim na selyo, sabi doon sa seventh seal niya sinabi, praise God. Last quote, and I'm closing. The first thing, so this is just to leave you a thought, because when we talk about the vials, we talk about also the two prophets, we talk about yung galit ng Diyos, we talk about din yung galit din ng kaaway. Amen? Sa mundo na ito. Bakit? Ang galit ng Diyos ay na-provoke dahil sa ginagawa ng kaaway sa mundo na ito, sa mga tao na ginagamit niya through science, education, and civilization. Amen? Praise God. So, pagdating ng tribulation, mararamdaman talaga rin ng foolish virgin yung galit ng kaaway. Tayo nga, maramdaman natin ng konti di ba? Sa squeezing time. Ano pa kaya sila na naiwan? Kaya na mag-imagine. Amen? Kaya kung ako kayo, di ako magpapaiwan. Payag kayo? Magpaiwan? Kaya magpaiwan, mga kapatid. Ngayon pa lang, pinapakita na ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. Kung meron kayong historical book, I had one, I still have to look for it. It calls the Haley's Handbook about history. Pag binasa nyo kung anong ginawa nila sa mga Kristiyano, yung 68 million na mga Kristiyano na pinagpapatay mula sa Smyrna hanggang Tiatira na hawak-hawak niyang yung tabak na kasakay sa pulang kabayo. Tribulation na rin yan? Tribulation. Pero amateur tribulation yan. Kaysa yung totoong tribulation doon na gagawin ng kaaway sa mga naiwan, na kapatid. The first thing was, dito, last quote. The first thing was, ang una, that, yan, the sleeping virgin. Threefold purpose ang una ay yung mga virgin na natutulog. Kapag may gawain tayo, huwag kayo matulog Okay. The first thing was the sleeping virgin had to go through the tribulation. Para saan? For purification. She had to be purged of her sins. Of what? Unbelief and rejecting the message. Kailan maganap to?
It was done in the tribulation period, mga kapatid. Nasaan sila? Nandyan sila sa Revelation 7. Mga kapatid, sa pagitan ng 6 and 7 chapter, she had to be purged. Tingnan nga natin. Hanapin nga natin ng Phyllis Virgin sa Revelation chapter 7 na nakita ni John. Okay, sabi rito sa verse 9, after this I behold and lo, a great multitude which no man could number, of nations and kindreds and people and tongues, nakatayo before the throne. And sabi rito, hallelujah, before the Lamb. Pero pansinin nyo, ang damit nila, hindi naman white linen. White robes, kagaya ng souls under the altar sa fifth seal. Amen. And palms in their hand, and cried with a loud voice. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Saying, salvation to our God, which seated on the throne. Ito yung mga foolish virgin. Sigurado ka, foolish virgin? Well, yan ang sabi ng message niya dito sa selyo. But of course, in another message, I think, in the church age book, sinabi din ng prophet na ito ay bride. So, mahihilo ba tayo? Hindi rin. Kasi may bride din talaga na dumanas din ng tribulation dyan. Yung mga 68 million, mga kapatid. Pero yung talagang dakilang tribulation, let us identify them. Nung nagtatanong si John, nagtataka si John, may tinanong sa kanya sa verse 13, yung elder na nagpakita sa kanya. Sabi ng elder, tanda natin, sino si John ulit? Sino kaya tong elder na nagtatanong kay John? Kaya na mag-isip. One of the elders, sagot. Pero ang sagot ay tanong. Tino mo? Paradox ba yan? Tinanong si John, what are these that are arrayed in white robe? Saan daw sila galing? Where came they? Hindi masagot si John. Kaya nga lagi may question and answer eh. Kaya minsan magkaroon din tayo ng question and answer. Brother June, narinig ko yan. Overnight tayo rito. Okay. Hallelujah. I would like that. Sabi ni John, Sir. Sir, ang tawag niya. Sir, is this the time? Sir, ikaw ang nakakaalam. Elder ka, ikaw nakakaalam. Ang sabi niya, these are they which came out of what? Great tribulation. Have washed their robes, made them white. Saan? In the blood of the Lamb. Mga kapatid, see? So sabi ng prophet, ano? These are the sleeping virgin. Mga kapatid, di ba? Kung babalikan natin ang quote kanina, hallelujah, yung because they rejected the message. Sabi rito, sila ang nandun sa Revelation 7. Ayan, binasa ko na sa inyo, mga kapatid. And sabi niya, ay, baba mo konti. She is not the, sorry, hindi ka bride. Pero, ano? Ligtas. She's the church. Ano to? Mga pure people na maari hindi nagkaroon ng oportunidad, maybe lang to receive the message, or in some way, sila ay binulag. Bakit? And now sa Laodicea, blinded by false prophet, yung mga pastor, mga preacher nila, na nasa denomination, nasa ilalim ng kanilang mga organization, World Council, churches, blinded by the false prophet, at hindi nagkaroon ng pagkakataon, maybe they didn't get a chance, and yet, ano sila? Yet, sincero sa puso. Saan sila? Mapapurge. Mapapurge sila sa tribulation, mga kapatid. Amen? Praise God. See? So may purging. Bakit?
Kasi tinanggihan nila itong mensahe, mga kapatid. See? Now, we will talk more about the foolish virgin, mga kapatid, para hindi naman ko kayo takutin, para siguraduhin ko lang kayo na kayo, alam mo, law of contrast para sigurado kayo na kayo ay bright. Amen. Let's all stand. God bless you. Do you love the Lord? I love the Lord. Hallelujah. I wanted to write something, but hindi ko na isulat. I appreciate yung mga brothers na naghanda ng board, ng camera. Maybe the next time. Gusto ko mag-drawing, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Because you know, when we go to the vials, obligado ko rin i-touch sa inyo yung 70 weeks of Daniel. Tama?